Excited kayo, tinatali, no? Kala nyo lalabas tayo. Hi, Tino. Mamaya na si Tino. Oh, ito muna mauna. Hello mga kamoma! Ayan, excited yung mga tatlong dambuhala. Akala nila ipapasyal sila ni Moma. Ang hindi nila alam, ligo time na pala. Bagong ligo kasi ako mga kamoma at syempre mabango ang Moma kaya iniisip nila na aalis ang Moma nila. Ang hindi nila alam, paliliguan ko pala sila. By the way, nauna na nga po pala ako maligo mga kamoma. Dahil nung time kasi na pinaliguan ko sila mga kamoma hindi na ako nakaligo. Naghugas lang ako that time. Teka lang, mukhang may nakatakas na naman sa bintana. Oh, ay naku. Halos hindi ko na talaga kaya yung kakulitan at saka katigasan ng ulo ni Badida. So ayun, balik tayo dun nga. Oo, nauna akong naligo mga kamoma. Alam niyo kung bakit? Kapag kasi ganito na napaliguan ko sila tapos hindi pa ako nakaligo mga kamoma mamaya tatamarin na rin ako maligo dahil nga masakit yung likod ko. Kaya mas nagustuhan ko to na bago ko sila paliguan ako muna yung maunang maligo. Dahil kung titingnan mo lang kasi mga kamoma mukhang madali lang siya gawin pero sa totoo lang nakakapagod din magpaligo ng mga dambuhalang aso. At para iwas away, kaya sinabay-sabay ko na sila sa pagliligo. Kinakabahan kasi si Apa dahil wala akong katuwang sa pagliligo sa kanila. Pero sinabihan ko naman siya na ayos lang mga kamoma at kaya ko to. Alam kasi na Apa yung buong pagkatao ko mga kamoma na ako'y madaling mapagod. Madali ako mapagod dahil nga sa acid reflux ko mga kamoma. Kung dati 100% yung energy ko, ngayon nababawasan na siya ng 40%. Kaya 60% na lang yung natitira dito sa energy ko mga kamoma. Pero yung ganito kasi ini-enjoy ko at ginagawa ko siyang exercise. Kaya kahit nandito lang ako sa loob ng bahay mga kamoma, hindi talaga ako mabobore dahil unlimited yung gawain kapag nandito ka sa loob ng bahay mo. Kailangan din talaga kasi yung mga alaga din nating aso na magiging malinis sila para iwas sa kuto ng aso at saka sa mga tick mga kamoma. At lalo na rin sa init ng panahon ngayon kailangan din talaga maligo ng mga alaga natin. Dahil minsan kasi mga kamoma, itong init ng panahon ay nagkukos siya ng stroke. Kaya hindi lang dapat tayong mga tao ay nag-iingat, pati rin yung mga alaga natin, kailangan din natin silang ingatan. Grabe, napakabarako talaga nitong mga alaga ko mga kamoma. Paano hindi magiging barako to? Pinaglulutuan mo pa ng masarap na ulam. Minsan kahit yung ulam pa na para sa akin mga kamoma ibibigay yan ni Apa para sa kanila. Hindi na iisipin ni Apa kung titirahan pa ba niya ako sa ulam o hindi. Ang importante yung mga alaga niyang aso makakakain ng masarap na ulam. Kaya kahit minsan strict si Apa sa kanila mga kamoma, pero andun pa rin yung concern at saka yung pagmamahal ni Apa para sa mga alaga niya. Thankful na rin ako dito sa mga barako kong alaga mga kamoma, kahit pa paano hindi maboboard si Apa dito sa loob ng aming bahay. So ayan, tapos na nga sila at ako'y basang-basa na. Hindi ko talaga ma-imagine sa life ko na ganito yung mangyayari sa buhay ko mga kamoma, na magiging isa akong ulirang ina ng mga aso at saka mga pusa. So ayan, next na si Tino mga kamoma. Ipapalas na talaga natin si Tino dahil madali lang naman paliguan si Tino. Kita nyo na ang ganda na ng balahibo ni Tino, ang laki na ng improvement niya mga kamoma. At wala na rin yung mga sugat ni Tino. Kaya yan, sa mga nagtatanong ano sinabon ko kay Tino, guava po na sabon mga kamoma. Itong guava na sabon na ginagamit ko ay pwede po kasi ito sa tao at saka sa aso. Actually, para naman talaga sa akin itong sabon na ito. Kaso ayun nga, biglang dumating si Tino tapos yun din yung ginamit ko para sa kanya. Kaya kita nyo kung gaano siya ka-effective mga kamoma. Sobrang bait talaga ni Tino mga kamoma, ang bait din niya paliguan. Masasabi ko talaga mga kamoma na isang accomplishment itong nagawa ko kay Tino. Kaya proud na proud ako sa nagagawa ko mga kamoma dahil isa kasi itong malaking accomplishment. And hoping na magiging challenge din ito sa iba mga kamoma na sana meron ding makakatulong sa mga ibang aso katulad sa case ni Tino. Diba? Ang saya-saya kapag nakikita mo yung alaga mo, napagaling mo. Ang sarap talaga sa feeling na makapag-rescue ng stray animals. Pero teka lang, ayan, yung prinsesa namin mga kamoma gumawa ng trouble. Kaya yan, pinasok na ni Apa sa loob ng bahay. Bigla kasi siyang tumalon mga kamoma, kaya nagkaroon ng maraming scratch yung kamay ni Apa. Buti na lang tumawa lang siya at hindi siya nagalit mga kamoma. Pasalua din taon ko apa no, pero may na lang ba kayo nakasabot jud ka na kung pinangga kayo na ni musiba dito. Normal lang talaga yung mga ganitong pangyayari, so dapat naka-ready na tayo mga kamoma sa mga anumang scratch na dumating sa ating mga katawan. Relax
relax na lang jud si Badiday o mura yun siya walay sa lain tawon ilami. Jud ni mo kumuton say. Tapos si Uncle Fifi nakita niya yung bra ko sinabit ko dyan. Kasi nga nabasa yan mga kamoma, pinapatuyo ko lang. Yun lang.